Ito ang pag-uusapan natin ngayon, yung regarding kay Sir Gavin at saka kay King Lux. So, maraming mga follower ni King Lux na kumbaga naglabas kasi sa Facebook. Hindi ko alam kung anong page yun. Hindi ko alam kung legit ba yun or hindi. Basta ang nakita lang natin doon is si Sir Gavin as nag-number one siya as ano ba yun? Social media influencer. Kumbaga siya ang nag-top 1. Tapos kumbaga si King Lux, hindi ko alam kung pangilan si King Lux. Basta nakita ko lang doon is si Sir Gavin. Ngayon, ang mga follower, hindi ko alam kung mga follower o mga netizen ba yun na follower ni King Lux is kumbaga nagreklamo nandun sa mga comment section na bakit si Sir Gavin daw ang nag-number 1, dapat si King Lux kasi nga si King Lux is tumutulong. Tapos si Gavin is hindi naman siya tumutulong, kumbaga puro lang patawa kay Gavin, puro lang pa-flex sa mga sa mga kinita niya, kumbaga puro pa-flex sa mga sasakyan, tapos puro kalukuhan. Tapos ito si King Lux naman isa palagi siyang tumutulong, nagbibigay sa mga tao. Although ito sa mga followers ni King Lux or sa mga netizen na hindi naiintindihan kung bakit nag-top 1 si Gavin. Ang YouTube kasi or sabihin na lang natin sa Facebook kasi nga sa Facebook yung nag-number 1 si Gavin. Sa Facebook kasi hindi po yun hinahanap ni Facebook kung ikaw po ay tumutulong. Kahit nagbibigay ka ng malaking pera sa mga taong tinutulungan mo, kapag hindi ka consistent nag-upload ng video, hindi ka magiging number 1. Pareha sila, kumbaga, ito sa mga follower na hindi alam, kumbaga hindi ko alam kung tama rin ba ako or mali. Basta pagdating sa social media or sa Facebook, ang basihan kasi diyan is ang pag-upload. Si Gavin kasi is araw-araw siyang nag-upload. Tapos marami siyang views. Tapos si King Lux, bihira lang siya mag-upload, hindi siya araw-araw. 'Di ba? Tapos sabihin natin, si Gavin, imagine mo sa isang araw, mag-upload siya, abot yan ng 20 million views per day. So, pag nahabol yan ni King Lux, tapos si King Lux is nag-upload din siya araw-araw. Tapos kapag natalo niya yung views ni Gavin, na aabot siya ng 20,000, tapos consistent siya, sabihin natin isang buwan. May possible na mag number 1 si King Lux kapag consistent siyang mag-upload tapos kailangan malampasan niya ang views ni Gavin. Kumbaga, ang engagement. Hindi naman dapat na si King Lux yung mag number 1 kasi nga tumutulong si King Lux. Hindi po ganun yung requirement sa Facebook or sa platform na pinapasukan nila. Kumbaga, ang requirements po dyan na kung sino yung consistent mag-upload tapos sino yung pinakamaraming views, yun yung mga karapat-dapat na mag-top 1. So, kagaya lang din yan sa pagtatrabaho. Kung example, empleyado ka tapos empleyado ko tapos ikaw, oo nga magaling kang magbenta, malaki yung binebenta mo sa isang kumpanya pero madalas ka naman mag-absent. Ako is konti lang yung benta ko pero hindi hindi ako kumbaga madalas lang ako hindi ako nag-absent pero konti lang yung benta ko. Hindi katulad mo na madalas mag-absent kasi nga malaki ang benta. Now, sino ang pipiliin ni company? Siyempre, pipiliin niya ako kung sino yung maliit lang ang benta pero hindi naman nag-absent. 'Di ba? Nai-gets nyo? Malaki ka nga yung binibenta mo or naambag mo sa isang kumpanya pero palagi ka namang absent at saka pasaway ka, tatanggalin ka. Hindi pwede na, uy, ikaw dapat ang mag-top 1. Ikaw ang dapat mamahala dito kasi ikaw yung magaling magbenta. Hindi po ganun. Ganun din yan sa Facebook. Dapat consistent ka mag-upload para mag-number 1 ka. Hindi lang consistent mag-upload kundi paramihan din yan ng reaction, views, engagement, ganun. Hindi po basihan ng kung marami kang tinutulong, kahit naglabas ka pa ng 500,000, tumutulong ka sa isang tao, 500,000, tapos basta sa akin lang kung gusto niyo mag-number 1 si King Lux sa mga follower niya, yan, i-share niyo yung video niya sa mga sa Facebook niya, i-share mo yung mga video niya sa Facebook, tapos maghanap ka rin na kung sino yung pwede mag-share ng video niya. So yun lang yung pwede natin mag-comment sa issue na regarding sa mga top 1 na yan.